Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan lang natin itong reaksyon ni Banat Bay sa pagkainis ni Senator Villar sa korupsyon sa NIA, sa National Irrigation Administration. Kung ninyong maalala, di ba ito nga yung binulyawan pa ni Rapi Tulfo, ni Senator Rapi Tulfo dahil nga ang dami niyang nakitang mga unfinished project tapos nanghihingi ng pang-maintenance, 'di ba? Ang daming nilabas dito ni Senator Rapi Tulfo. Ngayon ito, gaya ng nangyari kay Senator Rapi Tulfo, ito si Senator Cynthia Villar nainis din dahil karamihan sa mga project na nasa proposal ng NIA lahat kundi 10%, 5% lang ang natatapos. So, panoorin po natin to bakit ba nainis dito si Senator Villar sa Tagania. Alam mo, kung ganyan ng mas maganda pa, mas less project, pero mas ginagawa. Kaysa kadami-dami yung project, puro 5%, 10%. Ano yan? Di walang impact yan sa tao. Ano bang kulukuhan yun? Grabe. Meron tayo. Nanggigil si madam. Ano bang kalukuhan yan? Maghirap siguro maging lola ito. Maging nanay ito si Madam Cynthia, no? Sa tao. Oh, Madami-daming project mo, wala na kayo nagagawa. oh. Tumayo na, oh. Ginagawa yan. Oh, Kotse. oh. Na. Ang lupit na ito. Panorin niyo doon. Tuwa ako na ano ko. Kasi alam mo kung bakit? Totoo naman. Mula nung nawala si Yusek Benny dyan, antipoda dyan sa NIA, naku po, ang lupit ng korupsyon dyan. Alam mo dyan sa NIA na yan, National Irrigation Administration, ha? Sindikato mga korap dyan. Sindikato yan. Kaya nga nung gustong magkaroon ng pagbabago ni Yusek Benny Antiporda dyan, siya pa ang pinagtulungan, pinagalitan lang niya, siya pa ang tinanggal ng ombudsman. Karoon ng pagbabago ni Yusek Benny Antiporda dyan, siya pa ang pinagtulungan, pinagalitan lang niya, siya pa ang tinanggal ng ombudsman. Kita niyo yun, di ba? Kung sino pa yung matino na gustong baguhin ang korupsyon, gustong labanan yung korupsyon sa isang ahensya, siya pa yung tinanggal. Bantakan yung pinagalitan niya lang yung mga inaakusahan niyang mga nagkukorap sa NIA. Pero, siyempre, nagpile naman siya ng kaso sa ombudsman. Pero hindi umusad. Pero yung pinail ng mga inaakusahan ni Yusek Benny Antiporda at ang ikinaso sa kanya is yung pinahiya daw sila during the flag ceremony. Yun ang kinatigan ng ombudsman kaya siya natanggal sa pwesto. Ganyang kalupit dyan si NIA. Siya pa ang hindi naman tinanggal, siya pa yung talagang, di ba kasi kinasuhan niya yung mga korap dyan sa loob. Yung mga sindikatong korap dyan, kinasuhan niya, binaligtad siya. Disrespectful daw yung ginawa, yung pinahiya during the speech ni Yusek Benny, ganun katindi dyan. Mga walang niya, mga sindikato, tao dyan sa NIA. O, Parang sindikato na hanggang ombudsman abot. Kasi bantakin mo, imbis na yung ombudsman maging balanse para tingnan kung may katotohanan yung ipinal na kaso ni Yusek Benny Antiporda. Ang tiningnan lang na kaso is yung ipinal ng mga kinasuhan ni Benny Antiporda na ikinaso ay ipinahiya daw sila sa isang flag ceremony, kung di ako nagkakamali, sa flag ceremony. Kung titimbangin mo, di ba, etong isang tao, ang inaakusan niya, korupsyon. Samantala, yung inaakusan ng isa, is pinahiya. Sino ba mas matimbang? Ang binigyan ng timbang ng ombudsman, yung namahiya daw si Benny Antiporda. Biruin mo, tingnan mo yung sindikato dyan. Hanggang ombudsman umaabot. kaya nasabong kayo, you deserve it. Na totoo lang niya, puro kayo, naku. Alam mo, kung ganyan ng mas maganda pa, mas less project, pero mas
Ayan na. ginagawa. Kaysa kadami-dami yung project, puro Oh. 5%, 10%. Ano Oh. yan? Di walang impact yan sa tao. Ano bang kalukuhan nyo? Ano yung kalukuhan niya? Meron, Gigil na gigil si Senator Villar dito, gustong manakit eh. Ano mo yung gusto niya nang mangurot pero ginawa na lang niya, itinaas na lang yung boses niya, sabi konting walkout. Tapos doon na lang siya nagdadaldal para medyo hindi siya makapanakit. Hindi literal naman nanakit, di ba? Sa ibang ano kasi, sa ibang tao yung imbis na makapanakit siya ng physical, lalayo na lang siya, doon na lang medyo para magpakalma. So, ganito yung ginawa ni Cynthia Villar dito. Go, Senator! meron tayong ano. Grabe, oh, binagsak pa pati yung salamin. Nakakita niyo yun? Oh, kita niyo, binagsak salamin. Oh, bahala ka sa buhay niyo. Bahala kayo. Ano impact nun sa tao? Oh, ha? Daming project. Wala nang mikropono, boses ko na lang. Sabi ni Senator Cynthia, ang tigas ang ulo niya, ah. O sige, sisigawan ko na lang kayo. Wala na kayo nang gagawa. Ba't nyo ba ginagawa yan? Kontrero, isahan lang yan. Kuntian nyo na lang ang project na gawin nyo. Ayun lang nakakita ng ganyan. Nasaan ang DBM? Tawagin mo yung DBM. Kasi alam mo, tama yung sinasabi ni, dito eh, Senator Villar, Cynthia Villar. Alam mo kung bakit? Ganyan ang ginagawa ng mga project dyan. Sisimulan. Para may makuha lang doon sa bidding. Siyempre, may award na construct. Oh, grabe dyan. Grabe. Alam nyo, grabe ang korap ng mga ahensya ng gobyerno natin. May mananalo sa bidding, i-award. Tapos pag nakuha na yung budget, ititigil na. Kaya nga pansin niyo, ang dami nilang project. Isipin nyo, ang dami. 5% lang, natapos 10% lang. Bakit tumitigil? Nakuha na yung budget eh. At isa pa nakakapagtaka dito, anong ginagawa ng COA? Na supposedly sila yung nag-check kung naayos ba yung project, kung natapos ba. Kasi magpapasa naman ng mga reports yan. So doon lang dapat nakikita ng COA na kung nagagawa ba ng tama yung mga proyekto. So asan yung trabaho dyan ng COA? Yan nakakapagtaka dyan, di ba? Ibig sabihin, ang sindikato, hindi lang nasa loob ng NIA. Meron na rin si Ombudsman, meron na rin sa COA. Kasi bakit hindi ito napapansin ng COA? Na 5%, 10% lang natatrabaho, may kontrata yan, sigurado tayo dyan na may kontrata yan na kailangan matapos muna yan bago nila makuha yung kanilang mga, yung bayad. Dito, nakuha na yung budget, nakuha na nila yung bayad, pero ang ginawa lang 10%, 5%. Diba? Nakakapagtaka yun. Ganito ba dapat? Tapos tama, sabi niyo, tapos biglang hihingi ng pang maintenance na hindi naman natapos yung may maintain ng isang bagay na hindi natapos. Saan ka nakakita ng ganon, di ba? Mga animal lang eh. Di ba dapat mas konting project pero mas ginagawa? Kaysa madami-daming project, puro simula. Yes, ma'am. Wala namang mangyayari dyan. Ano ba mga katawan? Ma'am, ang ginagawa kasi nila, Wala na. Bahala kayo sa sarili nyo. Grabe yung walkout niya talaga, no? Walkout lakad, tapos babalik, ano? Yung una, napansin ko sa inyo, puro kayo feasibility study. Ba't kayo mag-feasibility study? Wala nga kayong pera. Igawin nyo na lang. Yung pala, ganito rin kayo, oh. Katakot-takot ang project, walang natatapos, puro 10%. Hindi, pero alam mo, dapat, yun yan, ha? Talagang punayin yan. Mantakin mo magkano, hindi nga million, billion ang inaabot niya mga project na yan
tapos hindi natatapos, laging 5%, 10% lang, tapos hihingi ng maintenance. Ang tindi ng corruption dyan. Ang corruption dyan, dinaig pa yung mga scammer na mga vlogger. Bakit? Legal yan eh. Legal corruption na nangyayari dyan. Sanction. By whom? Tanong nyo. Kasi protektado sila ng batas eh. Batas na ginawa ng mga congressman natin. Diba, pantakin nyo, dapat yan, napapanagot yung kontraktor niya. Bakit? 10% lang ang nagagawa. Dapat yung head din ng NIA is nananagot din bakit niya pinayaan o bakit niya pa pinayagan na gano'n lang gagawin ng mga kontraktor. Tapos ibibigay yung bayad. Diba? Sabi nga, tapos manghihingi pa ng maintenance, pang maintenance. Magkano yung ilalabas na budget pang maintenance? Wala namang i-maintain dahil wala namang tinapos sa project. Grabe yung corruption dyan. Sa pinaka-head nila kung sino nagsasanction nun. Kasi kung ikaw yung head, o ikaw yung administrator, di ba? Kita mong 5%, 10% lang natatapos. Bakit ka lilipat sa ibang proyekto? Tapos hihingi na naman ng additional budget. Di ba? Sana talagang punahin ito ng silipin ito ng gobyerno. Tuloy, Madam Cynthia, sige lang, banatan ng banat. Ano ba yan? Tukuhan ba yan? Puro salita lang yan. Walang ginagawa. Kaya pala ganito agriculture natin. Naka-brown box siya. Nakita mo ba yung listahan nila na ang dami-dami din ng project? Puro 10%? Bakit tayo gagawa ng tigti 10% na project? Di kahit kontian natin ang project pero matapos natin, di ba? Ano ba yung policy nyo dito? Sabi, hindi nyo daw sila nire-releasean. Actually, Madam Chair, nire-releasean po namin sila, kasama po sila sa mga agencies or GOCCs na comprehensively released po yung budget nila. Ng budget dito. Yun, kung Nai-release bakit ganito to? 2018, puro 10%, 5%, 5 years ago. yung implementation po kasi nasa sa kanila po yun. Kaya nga po, ang evaluation namin, tinitignan po namin yung utilization rate nila. And tinitignan din po namin kung So, wala silang natatapos, puro sila simula. Pumapayag kayo ng ganyan. Ba't hindi nyo papatagal ang niya pag ganyan? Ako magmamanage, tapos puro 10% to, 2018, after 5 years, patatanggal ko sila. Baliwala sila, wala pala silang natatapos eh. Madam Chair, ganito po kasi yan. Like, yung releases nila yearly, nai-spend naman ng NIA. Kaya lang, for example, yung isang project ay 900 million. I will ask her. Mag-release sila. 200, Huwag ka naman 2018, palusot! 10%, 5% ang accomplishment to 2018. That was 5 years ago. At nire-reason nila, hindi nyo nire-release. Kaya daw hindi nila nagagawa. Kaya tinatanong ko sa inyo, meron bang ganon na na-identify mo for the year, hindi mo kayang i-release? Hindi ba kaya mo in-identify ganun lang? Kasi yun lang ang kaya mong i-release. Ba't nila inire-reason na hindi nyo nire-release? Totoo ba yun? Nagpasahan na. Madam Chair, nire-release po namin agad yung Oy, sino sinungaling sa inyo? May isang sinungaling sa inyo. Sabi ng NIA, hindi nyo daw nire-release. Sabi ng DBM itong babaeng nasa dito sa malapit eh. Oh. Bigla nagturuan, di ba? Parang ganyan magiging palusot nitong dalawang to, yung DBM tsaka ng NIA. Magtuturuan sila to the point na parang ang nangyayari is nasusolusyonan yung problema. Parang kung ikaw yung mababaw na tao na mag-isip, parang sasakay ka na nagagawa naman nila ng paraan. Naayos sila. Pero, nagtuturuan lang sila. So, ibig sabihin, sabi nga ni Batbay dito, di ba? Meron nagsisinungaling sa dalawa. Kasi sinasabi nung DBM, nag-release sila ng pera. Sabi naman ng NIA, hindi sila nare-release ng pera. So, sino yung nagsasabi ng totoo dito? Sinungaling! Actually, ang release nga po namin, SARO at saka NCA na eh.
starting 2020. So, meron na po silang pang-obligate, meaning pwede na po nilang ikontrata yun, i-implement nila. Maaari po yung 2018, ang nai-release lang namin ay SARO, na obligate na po nila yung payment, ano po siya kasi progress billing. Pero starting 2020 po kasi kung ano yung kanilang budget, inire-release na po namin yun ng po. Ma'am, for example po, itong FY 2024, ang release nila is 100 million. Ang cost ng project is 900 million. Nakakatawa. Um, Naiinis ako. so, well, yung release nila, totoong nagre-release sila, ma'am, pero hindi the whole project amount. Ako, common sense. Hindi Hmm. ilalagay sa budget nyo na walang pera. Kaya nga nililimit ang budget nyo, yun lang ang kaya. O. Tapos sasabihin nyo sa akin hindi kayo nire-releasean kaya hindi nyo nagagawa. Nire-release lang, not the full amount. 5 years? 10%? Bakit mo pa in-identify? Ang intindi ko po dun sa table po nila, yung total budget ng irrigation facility is 900 million. Every year po, nagre-release, progress billing nga yung sinasabi nga ni DBM, nagre-release ng 100, for example. Doon sa 100 po na nirelease ng year na yon, na-accomplish naman nila 100%. Pero as you... 2018 10%, 5% ang na-accomplish, 5 years, 5%. Ano Hindi ba ko yun? akala ko 100%. Akala ko ba sabi niya doon sa kasama niya, kaya ko ba 100%? Kasi ang pinupunto dito ni Senator Cynthia, kasi ang palusot nila, yung nire-release ng DBM, 100 million lang. Di ba? O, since 900 million yon, yung project. So, sinasabi ni Cynthia dito, sandali, akala ko nagsimula ng 2018. So, 2018, dapat may 100. 19, 100. 5 years na may 100. Ibig sabihin, 500 million na na-release. Tama, mali. Simple mathematic Ang tanong, bakit 500 na million na na-release? Out of the 900 million, supposedly half na yun. Bakit 5% pa lang ang natapos? Sabi nito isa. Yun ang malaking katanungan doon. Di ba? Bakit 5% o 10% lang ang nagagawa, which is naibigay naman yung budget as half na, nasa 500 million na. So, dapat nasa 50% ka naman. So, dito, dapat yearly naman sigurado nag-audit ang COA. Ang tanong, paano nakalusot yun? O, paano na-justify ng taga-NIA ng mga kontraktor na nare-releasean na sila ng budget pero 5 to 10% pa lang yung nagagawa nila. Diba? Ibig sabihin dito, may nagtatakipan talaga sa mga reports na ginagawa para lang masabing umuusad yung project. Pero ang totoo, naibubulsa yung mga pera. Bakit pa? Nagtaka siya ngayon. Madam Chair. Ang pino-question, Hindi, pero 2018, 2018 daw kasi. 5%. Yung nirelease na Paano mo na sinabi na gano'n, 2018, Ito, 2018 to 2025, Madam Chair. Madam Chair. Ako, sinusuma ko lang. 2018 yung project. Ang accomplishment mo 10%, meron pang 1%, may 6%, 2018 may 4%, may 1.9%. Ano ba yan? Bakit pa in-identify yan? Madam Chair, yung Sino may kasalanan, DBM o kayo? Mantakin nyo, merong project, 1.9% lang ang nagawa, 2018 pa, pero na-releasean ng budget. Diba? Paano di ka magtataka nga naman doon? Yun ang tanong. Kaya nagalit tuloy. Alam mo, sinasabi na natin paulit-ulit yan, noon pa Ha? Kasi kung sana, iniretain nyo si Benny Antiporto dyan, naku, sigurado ako. Kasi yung mama na yun, napakagaling nun. Tsaka galit siya sa korupsyon. Talagang dapat may matapos. Hindi pa pwedeng walang matapos. Ganon yun. Tao na yun. Bata ni PRRD yun Bata yun talaga ni Kaya nga nung natuwa ako, kasi alam niyo kung bakit. Ito
Yang niya na yan, kahit itanong nyo nung mga panapanahon, basta noon, hindi ko na lang babangitin kung sinong Pangulong Dilaw, yan ang talagang hut-hutan ng pera. Kasi maraming project dyan. Maraming project dyan. Maraming ano dyan, mga himala na nangyayari dyan. Kaya natuwa ako nung isa sa na-point ni Pangulong Marcos si Yusek Benny bilang NIA dyan sa NIA bilang administrator. Tapos, hanggang pinagtulungan siya ng mga sindikato dyan. Di ba, na-discuss na natin dito yun, pinagtulungan ng mga sindikato. Alam mo, sigurado ako, pag siya pang na-retain dyan, wala ka maririnig na ganito. Kasi yun, haharap mismo yun talagang marami yung magagawa yun. Bata ni PRRD yun eh. Napakagaling na mama nun. Ha? Kaya nga, nun sa ano, di ba? Napansin ninyo, nung panahon ng Dolomite, siya ang sumasagot eh. Siya ang dati doon sa DNR eh. Kita nyo, accomplish ang DNR. Oh, di ba? Na-accomplish yung Dolomite noon. Oh. In fairness talagang maganda yung naging yung nangyari sa sa Dolomite Beach sa Manila Bay. 'Di ba? Natapos, nagawa. Kaya ngayon marami nang nakikinabang. Pero kung hindi nabantayan 'yon, malamang naging failure din yung Dolomite Beach na 'yon. Pero dahil nga sa yung galing ni Yusek Antiporda, dahil nga bata to ni President Duterte, talagang nagampanan niya yung trabaho niya. So, dapat nga dito sa NIA, kung di nga siya tinanggal, malamang sa malamang, nagawan din niya ng paraan na mawala yung korupsyon dyan. Sabi ko sa inyo eh. Tinanggal nyo kasi yung matino. Kinampihan nyo yung yung mga sindikato dyan. Wala na. Tingnan nyo. Yan lang ang totoo dyan eh.